Kami ay mga buhay na oras ng malalim na kawalan ng katiyakan. Kung titingnan natin ang gitnang silangan, umakyat ang mga tensyon, nabuo ang mga hindi inaasahang alyansa, maaari bang nakahanay ang mga kaganapang ito sa mga nakasulat na salita libong taon na ang nakalilipas? Ang Biblia, ang aming makahulang mapa ng Diyos, ay nagsasalita ng mga bansa at mga kaganapan na markahan ang mga huling araw. Ngayon isasawsaw natin ang ating sarili sa mahalagang tanong. Nasasaksihan ba natin ang katuparan ng hula ng Ezekiel 38 bago ang ating mga mata? Ikonekta natin ang mga pamagat sa mga pangako at babala ng Diyos. Maghanda upang maunawaan kung bakit mahalaga na magbayad ng pansin ngayon. Ang mga kamakailang igting sa pagitan ng Iran at Israel ay sumasalamin sa mga lumang hula. Ang Biblia, lalo na sina Ezekiel at Jeremiah, ay naglalarawan ng isang pangwakas na senaryo kung saan ang mga bansa, kabilang ang Persya, Iran, ay nakahiwalay laban sa Israel. Ang kasalukuyang pag-akyat, ang madiskarteng paggalaw, ay magkasya sa pattern na ito ng makahulang. Hindi ito aksidente. Ang Diyos ay tila gumagalaw ng mga piraso sa Global Geopolitical Board. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa amin ng lens upang maunawaan ang mga kaganapang ito hindi bilang random na kaguluhan, ngunit sa konteksto ng walang hanggang plano ng Diyos na sumusulong patungo sa pagtatapos nito. Ang Persya ay may manghang dalawahang papel sa kasaysayan ng makahulang. Inihula ni Isaias na gagamitin ng Diyos si Cyrus mula sa Persya upang palayain ang mga Hudyo mula sa pagkabihag sa Babylonia na pinapayagan silang muling itayo ang templo. Iyon ay literal na natutupad na nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang mga bansa para sa kanyang mga layunin. Ngunit ang Ezekiel ay nagtatanghal ng iba't ibang Persya sa mga nagdaang araw na nakalista sa koalisyon na bababa sa Israel. Ezekiel 38. Ito ay nagbabalangkas ng soberanya ng Diyos na gumagamit ng mga bansa sa iba't ibang paraan ayon sa kanilang mga layunin at mga landas na kanilang pinili. Itinuturo niya sa atin na makita ang kamay ng Diyos na nagtatrabaho sa likod ng kasaysayan ng tao, naghahanda ng entablado para sa pangwakas na mga kaganapan bago ang pagbabalik ni Hesukristo. Ang muling pagsilang ng Israel bilang isang bansa noong 1948 ay isang manghang katuparan ng makahulang. Matapos ang halos 2,000 na taon ng pagpapakalat, bumalik sila sa kanilang lupain tulad ng hinulaang nina Jeremiah at Ezekiel. Sinabi mismo ni Jesus na ang renaissance ng Israel na sinasagisag ng pamumulaklak ng puno ng igos ay magiging isang malinaw na tanda na ang kanyang pagbabalik ay malapit. Mateo 24. Ang Jerusalem sentral at pinagtalo ng napakaraming mga bansa at relihiyon. Ito ay eksaktong tulad ng inilarawan ng Biblia sa mga nakaraang araw. Ang Israel ay hindi lamang isang bansa. Ito ang makahulang orasan ng Diyos. Ang pagkakaroon nito at ang mga kaganapan na nakapaligid dito ay hindi maiisip na mga palatandaan para sa sangkatauhan na ang mga huling oras ay narito, na naghahanda para sa pagdating ni Hesukristo. Ang pananampalataya sa salita ng Diyos ay pinalakas upang makita kung paano natutupad ang mga hula na ito. Mayroong mga tiyak na palatandaan na sumasalamin sa mga paglalarawan ng Ezekiel 38. Ang pagsulong sa programang nuclear ng Iran halimbawa ay nagbibigay sa Iran ng isang uri ng kapangyarihan na maaaring makita bilang isang paghahanda para sa matapang na pagsalakay na naglalayong kumuha ng pagnakawan at magnanakaw. Ezekiel 38:12. Ang isang malakas at maayos na bansa ay kinakailangan para sa naturang kumpanya. Nakikita rin natin ang pagpapalakas ng kanilang mga kaalyado sa rehiyon, Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, milisya sa Syria at Iraq, ang Houthis sa Yemen. Ang mga pangkat na ito na armado at pinunduhan ng Iran ay nagpapatatag sa rehiyon at patuloy na panggugulo sa Israel na lumilikha ng isang kapaligiran ng kaguluhan na maaaring unahan ang isang mas malaking pag-atake. Hindi sila nakahiwalay ng mga kaganapan. Ang mga ito ay tulad ng mga drums ng digmaan na tunog sa pagkakahanay sa hula ng Biblia na nagpapahiwatig na ang mga oras ay natutupad. Kabilang sa mga hula na naglalaro ng modernong Iran, nahanap namin ang pagbanggit ni Elam sa Jeremias 49. Si Elam ay isang rehiyon sa silangan ng Babylonia na bahagi ng kasalukuyang Iran. Si Jeremias ay naghula ng isang hilakbot na paghuhusga kay Elam ngunit nakakagulat. Hinulaan din niya ang isang pagpapanumbalik. Ngunit mangyayari ito sa mga nagdaang araw na babalik ako sa mga bihag ni Elam, sabi ni Jehovah. Jeremias 49:39. Paano ito nauugnay sa nakikita natin ngayon?
Bagaman ang Iran ay ipinakita sa Ezekiel bilang isang kilabot na kalaban, mayroong isang manghang kababalaghan na nagaganap sa loob ng Iran, hindi pa naganap na paglaki ng Kristyanismo, madalas na clandestine at nahaharap sa mahusay na pag-uusig. Iminumungkahi ng ilang mga eskolar na ang espiritual na pagbabagong buhay na ito, ang pagbabalik ng mga bihag ng kadiliman sa ilaw ni Hesukristo, ay maaaring maging isang sulyap na matupad ang hula ng Jeremias 49 na nagpapakita na kahit na sa mga lugar na tila masalungat sa Ebanghelyo, ang Diyos ay may isang plano ng pagtubos at tumatawag sa mga tao na may pananampalataya sa kanyang anak. Mga kapatid, pag-unawa sa mga hula na ito at nakikita kung paano ang mga kasalukuyang kaganapan ay tila hindi akma, ay hindi isang dahilan para sa gulat o idol na haka at sensationalism. Ito ay higit sa lahat, isang kagyat na tawag sa espiritual na pagsubaybay at taimtim na paghahanda ng ating mga puso. Pinalaan tayo ni Jesus na magkakaroon ng mga palatandaan na mauuna ang kanyang pagbabalik at malinaw na sinabi sa amin na kami ay matulungin at nakikilala ang mga oras. Ang Biblia ay hindi nagbibigay sa amin ng eksaktong mga petsa, ngunit nagbibigay ito sa amin ng malinaw na mga tagapagpahiwatig. Ang mga palatandaang ito sa gitnang silangan, ang pagkakahanay ng mga bansa tulad ng inilarawan, ang hindi aalinlanganan na sentralidad ng Israel sa pokus ng mundo, lahat ay nagpapahiwatig na tayo ay nabubuhay nang walang pag-aalinlangan sa mga huling oras. Ito ay dapat magsulong sa atin upang suriin ang ating pananampalataya, upang ikinalulungkot ang anumang makakakuha sa pagitan natin at ng Diyos, upang maghanap ng higit na kabanalan sa ating buhay, at ibahagi ang Ebanghelyo ni Hesukristo nang madali. Alam na ang oras ay maikli. Ang hula ay hindi lamang upang mahulaan ang hinaharap, ito ay upang maghanda para sa Kanya, upang mabuhay ang buhay na parangalan ng Diyos, at maging handa sa pagbabalik ni Hesukristo. Ang pagkalumbay ng iyong pagdating ay ang nakaka-motivate na katotohanan na umiiral para sa mananampalataya. Naglakbay kami ng isang manghang landas sa pamamagitan ng pagkonekta sa balita ngayon sa mga hula ng millenary. Nakakakita kung paano ang mga makahulang piraso ng puzzle ay tila magkasya, bago ang ating mga mata ay kapwa matino at may pag-asa para sa mga may pananalig sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng lahat para sa iyong pang-araw-araw na buhay? Nag-uudyok ka ba sa iyo na mabuhay ng iba at maghanda ng espiritual? Iwanan ang iyong mga saloobin sa mga komento. At kung ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng Biblia at ang kasalukuyang mga oras ay nakakaapekto sa iyo at nais mong magpatuloy sa pagpapalalim, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel, buhayin ang notification bell upang hindi mawala ang susunod na video kung saan magpapatuloy kaming lugarin ang iba pang mga mahahalagang aspeto ng mga oras na ito. Nawa ang kapayapaan ni Hesukristo ay sumainyo. Ako ay isang frame. Mahalagang maunawaan na ang Biblia ay hindi lamang naglalarawan ng malalayong mga kaganapan sa oras, ngunit nagbibigay din sa amin ng isang mapa ng kalsada upang maunawaan ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan ng tao. Ang nakikita natin ngayon sa gitnang silangan, lalo na ang paulit-ulit at lumalagong poot patungo sa Israel ng mga bansa tulad ng Iran at mga kaalyado nito, na may manghang katumpakan sa mga hula ng Ezekiel sa mga kabanata 38 at 39. May isang koalisyon ng mga bansa na pinangunahan ng isang nilalang na kinilala bilang Gog, nang lupain ng mga araw ng Magog. Ang mga bansa na nabanggit sa koalisyon, tulad ng Persia, ang modernong Iran, madalas na nauugnay sa mga bahagi ng modernong Turkey, ang Gomer at Bet Togarma, nakalink din sa mga pagtatalaga. Tinukoy ng Biblia na ang atake na ito ay nangyayari kapag ang Israel ay may kumpiyansa na tinitirahan sa isang lupain na naibalik. Bagaman ang Israel ngayon ay hindi nabubuhay sa kumpletong tiwala na ibinigay ng poot na nakapaligid dito, na ibalik ito sa lupain nito matapos ang mga siglo ng pagpapakalat, isang kaganapan sa sarili nitong napakalawak na kabuluhan ng makahulang na hinulaang ng mga propeta tulad ni Jeremiah at Ezekiel. Ang hula ni Jeremias ay nagsasalita din ng malawak tungkol sa darating na paghuhusga sa mga bansa at pagpapanumbalik ng Israel. Ang Jeremias 30:33 ay madalas na tinatawag na The Book of Consolation sapagkat detalyado nito ang pagpapanumbalik sa hinaharap at ang walang hanggang tipan ng Diyos kasama ang kanyang mga tao. Gayunpaman binibigkas din ni Jeremias ang mga paghatol sa mga tiyak na bansa, ang ilan sa mga kapitbahay ng Israel,
Ang kasalukuyang kaguluhan sa rehiyon ay makikita bilang mga sakit sa panganganak na nauna sa mga pangunahing kaganapan na inilarawan sa Biblia, kasama na ang pangwakas na paghuhusga ng Diyos sa mga sumasalungat sa Kanya at sa Kanyang plano para sa Israel. Para sa mananampalataya, ang pag-unawa sa mga koneksyon na ito ay hindi dapat makabuo ng gulat, ngunit isang malalim na kahulugan ng layunin at pagkadalian. Kung tayo ay nasa mga oras ng pagtatapos tulad ng pag-uugnay ng mga palatandaang ito ay tila nagpapahiwatig paano makakaapekto sa ating pananampalataya, dapat itong itaguyod ang mas malalim at aktibong pananampalataya, isang pananampalataya na lubos na nagtitiwala sa soberanong kontrol ng Diyos ang kasaysayan. Hindi siya nagulat sa mga kaganapang ito, nasa loob sila ng iyong plano. Ang pag-unawa na ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan sa mundo. Nag-uudyok ito sa atin na mamuhay ng isang buhay na higit na pagtatalaga sa Diyos. Kung si Hesukristo ay maaring bumalik sa anumang oras, paano natin siya nais na mahanap tayo? Nakalakip sa mga bagay ng mundong ito o nabubuhay para sa walang hanggang mga halaga ng Kanyang kaharian? Tinatawag tayo ng Biblia na maging matino at manood, hindi upang mahalin ang mundo o ang mga bagay na nasa mundo. Dahil nangyayari ang anyo ng mundong ito, ang makahulang imminence ay dapat na maging isang katalista sa personal na kabanalan at ang paghahanap para sa kalooban ng Diyos sa bawat lugar ng ating buhay. Bilang karagdagan at marahil ang pinakamahalagang bagay, ang mga oras na ito ay sumigaw ng kagyat na pangangailangan upang ibahagi ang ebanghelyo ni Hesukristo. Kung maikli ang oras, kung ang hinulaang mga kaganapan na ang nakaraan ay inilalagay ang milenya sa harap ng ating mga mata, may milyong mga tao na kailangang marinig ang mensahe ng pag-asa, kaligtasan at pagkakasundo na matatagpuan lamang kay Hesukristo. Ang ating pananampalataya ay hindi mai-save ng lihim. Ito ay isang ilaw na dapat lumiwanag ng mas matindi ang mas madidilim na gabi. Ang mga salungatan at pagigting sa mundo, gayunpaman nakakatakot sila. Bukas na mga pintuan at lumikha ng mga katanungan sa isipan ng mga taong masasagot natin sa katotohanan ng Biblia. Isa lang alang ang makahulang konteksto. Ezekiel 38:1-39. Inilarawan ang supernatural na pagkawasak ng koalisyon na umaatake sa Israel sa pamamagitan ng direktang interbensyon ng Diyos. Hindi lamang ito ang resulta ng mga geopolitik. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos upang maprotektahan ang Kanyang mga tao at mabigyang pansin ang Kanyang banal na pangalan sa harap ng mga bansa. Ang hula ay isang palaging paalala na ang kasaysayan ay hindi nakadirekta patungo sa walang kahulugan na kaguluhan, ngunit patungo sa katuparan ng plano ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia na, sa kabila ng mga pagdurusa, ang kaharian ni Hesukristo ay mananaig. Ang makahulang pananaw na ito ay nagpapalakas sa ating pananampalataya upang makita na tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Ang bawat kaganapan ay nakahanay sa Biblia ay isa pang kumpirmasyon na ang salita nito ay totoo at karapat, dapat. Sa isang mundo kung saan ang katotohanan ay patuloy na pinag-uusapan at muling tukuyin, ang pagkakaroon ng solidong base ng Biblia upang maunawaan ang kasalukuyang katotohanan ay isang hindi nagbabago na angkla. Pinapayagan tayong makita na lampas sa mababaw na mga pamagat at makilala ang pinagbabatayan na layunin ng Diyos sa mga gawain ng tao. Pagbabalik sa mga tensyon ng Iran-Israel, hindi sila isang nakahiwalay na kababalaghan. Nababagay sila sa isang mas malaking pattern, sa isang crescendo ng mga kaganapan na hinulaang ng Biblia na mangyayari bago matapos ang panahong ito. Makasaysayang sama ng loob, mga ambisyon sa rehiyon, matinding ideolohiyang relihiyoso, ang lahat ng ito ay ginagamit ng mga puwersang espiritual na sumasalungat sa Diyos at sa Kanyang plano. Ngunit tinitiyak sa atin ng Biblia na, sa huli, ang plano ng Diyos na mangibabaw. Ang labanan ay totoo, ngunit ang pangwakas na tagumpay ay ginagarantiyahan para sa mga nagpatunay kay Hesukristo. Ang tanong para sa bawat isa sa atin ay, nabubuhay ba tayo sa ilaw ng mga katotohanang ito? Lumalaki ba ang ating pananampalataya habang nakikita natin ang pagsunod sa hula? Kinukuha ba natin ang bawat pagkakataon na ibahagi ang dahilan ng ating pag-asa sa iba? Ang kaalaman ng makahulang ay hindi para sa impormasyon, ngunit upang mabago ang buhay at mag-udyok sa pagkilos para sa Diyos. Nagbabalaan sa amin ng Biblia na ang mga huling araw ay magiging mahirap na panahon na minarkahan ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, gutom, peste at lindol. Ngunit sinasabi rin nito sa amin na ito ay mga oras kung saan ang ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang isang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas.
Ang aming papel sa makahulang drama na ito ay ang maging mga embahador ni Hesukristo na kinukuha ang kanyang mensahe sa isang mundo na talagang nangangailangan ng pag-asa, ang pagkakahanay ng mga bansa, ang pagpapalakas ng mga salungatan sa gitnang silangan, ang muling pagkabuhay ng Israel. Ang lahat ay tumuturo sa isang makahulang orasan na sumusulong. Hindi natin alam ang oras o araw, ngunit maaari nating makilala ang mga oras. Ito ay dapat humantong sa atin sa isang mas masigasig na panalangin, humihiling sa Diyos ng direksyon, karunungan at lakas ng loob na mabuhay ng matapat sa mga oras na ito. Dapat tayong manalangin para sa Israel, tulad ng itinuturo sa atin ng Biblia. Dapat tayong manalangin para sa mga bansa, maging para sa mga sumasalungat sa Israel, upang makilala nila ang Diyos. At dapat nating ipanalangin ang ating sarili upang ang ating pananampalataya ay hindi mag-flake at maging mabisang saksi ni Hesukristo. Ang interpretasyon ng makahulang ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at pag-asa sa banal na espiritu. Hindi namin inaangkin na magkaroon ng lahat ng mga tiyak na tugon tungkol sa eksaktong sandali o bawat detalye, ngunit ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng sapat na mga puntos ng sanggunian upang maunawaan ang panahon na naroroon natin. Ang pag-uugnay ng napakaraming mga palatandaan lalo na sa paligid ng Israel at ang mga nakapalibot na bansa ay isang tawag para sa pansin para sa lahat. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay aktibo sa mundo at isinasagawa ang kanyang plano. Ito ay isang oras para sa mga mananampalataya na muling kumpirmahin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Pag-aralan ng Biblia na may nabagong lakas at ilaan ang kanilang sarili sa dakilang komisyon na ibinigay sa atin ni Hesukristo. Ito ay hindi matakot na oras ngunit ng matapang na pananampalataya at radikal na pagsunod. Makikita ng mundo ang mga kaganapang ito na may kawalan ng pag-asa o pangungutya, ngunit kami na mayroon tayong ilaw ng Biblia, tingnan ang mga ito bilang mga palatandaan na nagsasabi sa atin na malapit ang pagtubos. Sa tuwing nakakakita tayo ng isang hula, ang ating pananampalataya ay pinalakas at ang ating pag-asa sa pagbabalik ni Hesukristo ay lumalaki. Ang kasalukuyang kawalang tatag ay, sa panorama ng Biblia, isang prelude. Ito ang paghahanda sa entablado para sa mas malaking mga kaganapan. Ang Ezekiel 38:39 ay madalas na itinuturing na direktang precursor ng oras ng pagdurusa at ang panghuling pagdating ni Hesukristo. Ang pag-unawa dito ay makakatulong sa amin na maglagay ng kasalukuyang mga kaganapan sa kanilang naaangkop na konteksto. Hindi sila ang wakas sa kanilang sarili, ngunit bahagi ng isang proseso na magtatapos sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa mundo. Sa makatuwid, ang aming sagot ay hindi maaaring maging pasibo. Dapat tayong maging mapagbantay, walang katapusang pagdarasal at aktibong nakatuon sa pamumuhay at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang pananampalataya ay ipinapakita sa pagkilos at sa mga oras na ito, ang pinakamahalagang aksyon ay upang matiyak na nabubuhay tayo sa isang tamang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo at pagtulong sa iba na makahanap ng parehong relasyon. Ang patuloy na pag-aaral ng Biblia ay pangunahing. Ito ang aming gabay, ang aming kumpas at ang mapagkukunan ng aming pag-asa. Kung wala ito, hindi natin makikilala ang mga oras na ating tinitirhan. Ito ay sa mga pahina nito kung saan nahanap natin ang karunungan ng Diyos at ang master plan nito para sa sangkatauhan. Nariyan na natutunan natin ang tungkol sa pagkatao ng Diyos at sa kanyang walang tigil na katapatan. Ang mga kaganapan sa pagitan ng Iran at Israel ay isang piraso lamang ng puzzle, ngunit isang makabuluhang piraso. Ipinapaalala nila sa amin ang sentralidad ng Israel sa plano ng makahulang Diyos at ang katotohanan ng mga pakikipagsapalaran na tumindi bago matapos. Hinihimok nila kami upang tingnan ang Biblia upang maunawaan ang kahulugan nito at mabuhay ang aming pananampalataya na may nabagong pagkadalian. Ang soberanya ng Diyos ay nagpapakita kahit na sa maliwanag na kaguluhan ng mundo. Siya ay nasa kontrol. Ang katotohanan ito tungkol sa kontrol ng Diyos at ang katuparan ng iyong plano sa pamamagitan ng kasalukuyang mga kaganapan ay dapat na isang napakalawak na kaginhawaan para sa mananampalataya. Hindi kami lumulubog sa isang hindi kasiya, siyang universo. Ang kasaysayan ay lumilipat patungo sa isang banal na malinis na patutunguhan at ang aming pag-asa ay hindi batay sa katatagan ng mga gobyerno ng tao o kapayapaan sa mundo na hinuhulaan ng Biblia na magiging tiyak sa mga nakaraang araw, ngunit sa ligtas na pangako ng pagbabalik ni Hesukristo at ang pagtatatag ng kanyang makatarungang kaharian. Malinaw ang tawag, gumising ka, natutulog ka. Ang oras ay huli kaysa sa iniisip natin. Suriin ang iyong pananampalataya. Ikinalulungkot ito kung kinakailangan
Isumite ang iyong sarili sa Biblia, hanapin ang Diyos ng buong puso at ibahagi si Hesukristo sa isang mundo na nag-aalsa sa gilid ng isang nalalapit na hula. Ang pagpapatuloy sa linya ng pag-iisip na ito, mahalagang tandaan na ang Biblia ay hindi lamang hinuhulaan ang mga salungatan, kundi pati na rin ang mga kaganapan na naghahanda ng lupain para sa isang pandaigdigang senaryo. Globalisasyon, pagsulong sa teknolohiya, interconnection ng world economies. Ang lahat ng mga salik na ito, bagaman hindi palaging malinaw na detalyado sa mga modernong pangalan, lumikha ng kinakailangang infrastruktura para sa mga malalaking kaganapan na inilarawan sa mga libro tulad ng Apocalypse. Halimbawa, ang kakayahang kontrolin ang mga transaksyon sa ekonomiya, Apocalypse 13:16-17, o ang posibilidad na masaksihan ng lahat ang ilang mga kaganapan ng sabay-sabay, Apocalypse 11:9-10, ay nagiging mas posible sa aming digital na panahon. Hindi ito nangangahulugan na ang teknolohiya ay hindi masama, ngunit ang tao ay maaaring magamit ito upang mapadali ang katuparan ng hula, kapwa para sa kabutihan, ang pagpapakalat ng ebanghelyo, at para sa kasamaan, pandaigdigang mga sistema ng kontrol. Kaya kapag pinagmamasdan natin hindi lamang ang mga tensyon sa gitnang silangan, kundi pati na rin ang mga pandaigdigang mga uso sa teknolohiya, ekonomiya at politika, ang imahe ng makahulang ay nagiging mas malinaw. Ang mga hula sa mga nagdaang araw ay nagsasangkot sa lahat, hindi lamang ang Israel at ang mga kagyat na kapitbahay nito. Inilalarawan ng Biblia ang isang pandaigdigang senaryo na nauna sa pagbabalik ni Hesukristo. Ang aming pananampalataya ay nagpapalusog upang makita kung paano magkasya ang mga piraso na ito, na nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay buhay at epektibo. Ang babala ni Hesukristo sa mga ebanghelyo tungkol sa hindi mapanlinlang ay mas nauugnay kaysa dati. Sinabi niya sa amin na maraming mga panlilinlang, maling mga propeta at palatandaan na maaaring ilihis ang mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na ang ating pag-unawa sa hula ay matatag na nakaangkla sa Biblia at hindi sa sensationalist na haka o mga teorya ng pagsasabwatan ng walang pundasyong Biblia. Ang Biblia ay ang aming filter at ang aming pangwakas na autoridad, narito kung saan nahanap natin ang katotohanan tungkol sa Diyos, si Hesukristo at ang kanyang plano para sa hinaharap. Ang kabigatan ng mga panahon ay hinihiling ng isang matandang pananampalataya at espiritual na pag-unawa. Dapat tayong manalangin para sa karunungan upang maunawaan kung ano ang nangyayari at kung paano tayo dapat tumugon bilang mga mananampalataya. Hindi ito tungkol sa paghula ng eksaktong mga petsa, isang bagay na pinapayuhan ng Biblia, ngunit tungkol sa pag-unawa sa panahon at pamumuhay ng naaayon. Ang focus ay hindi sa takot sa kung ano ang darating, ngunit sa maluwalhating pag-asa ng pagbabalik ni Hesukristo. Ang aming matatag na pag-asa ay nasa Kanya, hindi sa kawalan ng tunggalian. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagpapahintulot sa atin na harapin ang mga oras na ito ng may lakas ng loob at kapayapaan. Alam natin na anuman ang mangyayari, ang Diyos ay nasa kontrol at ang lahat ng mga bagay ay nakikipagtulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa kanilang layunin. Ang pananaw na ito ay nagpapalaya sa amin mula sa gulat at nagbibigay daan sa amin upang maging matapat na mga saksi sa isang mundo na talagang kailangang matugunan ang tagapagligtas. Sinasabi sa amin ng Biblia na ang pag-ibig ng marami ay lalamig sa mga nakaraang araw, ngunit tinawag din tayo na magtiyaga hanggang sa huli. Ang patuloy na pag-aaral ng hula, tulad ng ginagawa natin, ay tumutulong sa atin na magtitiyaga. Ito ay nagpapaalala sa amin na ang aming mga pakikibaka ay hindi walang kabuluhan, na mayroong isang mas malaking layunin sa likod ng lahat at ang Diyos ay may huling salita. Nakikita kung paano ang mga hula ni Jeremias at Ezekiel na nakasulat ng libong taon na ang nakalilipas. Ang find echo sa mga ulo ng ulo ngayon ay isang karanasan na nagpapalakas ng pananampalataya dahil ang ilang mga bagay ay maaaring gawin ito. Ipinapakita nito sa amin kung paano tunay at kasalukuyang ang Biblia, ang pag-iisip tungkol sa kadakilaan ng mga kaganapang ito at kung paano hinulaan ng Diyos ang mga ito ng maaga, ay dapat punan tayo ng pagtataka para sa kanilang kawalang saysay at soberanya. Walang nakatakas sa iyong kaalaman o kontrol, kahit na ang masasamang plano ng mga kalalakihan at bansa ay kahit papaano mahiwaga sa loob ng balangkas ng kanilang pangwakas na layunin. Hindi ito humingi ng paumanhin sa kasamaan, ngunit tinitiyak sa atin na ang Diyos ay maaaring gumamit kahit na ang pinakamahirap na kalagayan upang matupad ang kanyang mga disenyo.
Ang pag-uunawa na ito ng hula ay dapat isalin sa isang buhay ng pagsamba sa Diyos. Ang pagkilala sa iyong kapangyarihan at ang iyong plano ay dapat humantong sa amin upang patagutin kami sa pagpapakumbaba at pasasalamat. Ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu at talagang nagiging mas makabuluhan kapag isinasaalang natin na nabubuhay tayo sa mga oras na nais ng mga propeta. Kami ang henerasyon na ang mga kaganapang ito ay ang kagyat na pamumuhay para sa Diyos at pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay hindi kailanman naging mas malaki. Hindi namin kayang maging kampante. Ang propetikong orasan ay nagmamarka ng oras at ang mga kaganapan sa gitnang silangan ay isang malakas na paalala nito na ang kaalamang ito ay nagtutulak sa atin sa isang mas malalim na pananampalataya, isang mas banal na buhay, at isang mas matapang na patotoo para kay Hesukristo. Ang pag-aaral ng Biblia sa mga isyong ito ay isang pamumuhunan sa ating pananampalataya at sa ating espiritual na paghahanda. Ito ay nagbibigay sa atin upang maunawaan ang mundo mula sa pananaw ng Diyos at nagbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Isaalang-alang din natin kung paano ang muling pagkabuhay ni Hesukristo ay ang pangwakas na garantiya ng pagsunod sa anumang hula. Kung muling binigyan ng Diyos ang kanyang anak mula sa mga patay, tiyak na matutupad niya ang bawat pangako at bawat hula na nilalaman sa kanyang salita. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo ay ang angkla ng ating pananampalataya at ang seguridad na ang kanyang pagbabalik upang maitaguyod ang kanyang kaharian ay ligtas bilang kanyang tagumpay sa kamatayan. Sa makatuwid, habang patuloy nating pinagmamasdan ang mga kaganapan sa mundo, lalo na sa rehiyon na kinikilala ng Biblia bilang isang sentral para sa mga kaganapan sa mga nakaraang araw, dapat nating gawin ito ng mga mata ng makahulang, ngunit palaging may pag-asa na nakatuon kay Hesukristo. Hindi kami nakatuon sa sensationalism ngunit sa soberanong plano ng Diyos. Ang mga oras na ito ay humihiling ng nababanat na pananampalataya, magkakaroon ng mga panggigipit, magkakaroon ng pagsalungat, ngunit ang mga nagtitiwala sa Diyos at kumapit sa kanilang salita ay makakahanap ng lakas na magtitiyaga. Tinatawag tayo ng Biblia na maging matatag at walang pagbabago. Ang kasalukuyang igting sa pagitan ng Iran at Israel ay isang graphic na paalala ng mga hula sa Biblia. Hindi ito ang kumpletong hula, ngunit ito ay isang makabuluhang kilusan sa propetikong lupon. Ito ay isang tawag sa atensyon para sa pandaigdigang simbahan. Isang tawag sa panalangin, kabanalan, pag-ebanghelyo at walang tigil na pananampalataya sa Diyos at ng kanyang anak na si Hesukristo. Tinatawag tayong higit pa sa mga simpleng tagamasid ng hula. Tinatawag tayong maging aktibong kalahok sa plano ng Diyos para sa oras na ito. Nangangahulugan ito ng pamumuhay araw. Araw na may kamalayan sa kawalang hanggan, paggawa ng mga pagpapasya na pinarangalan ng Diyos at sinasamantala ang bawat pagkakataon na maglingkod sa iba at magbahagi ng ebanghelyo. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng konteksto na wala sa mundo. Tumutulong ito sa amin na maunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito at kung saan sila pupunta. Kung wala ang pananaw sa Biblia, ang mga kaganapan sa mundo ay maaaring mukhang magulong at walang kahulugan. Ngunit sa Biblia, nakikita natin ang conductive thread ng pagtubos ng layunin ng Diyos na naghahabi ng kanilang sarili sa pamamagitan ng kasaysayan ng tao. Ang kalamang makahulang ito ay hindi upang makabuo ng takot, ngunit upang bigyan ng inspirasyon ang paggalang sa Diyos at ihanda ang kanyang bayan. Nahanda na tayo para sa pagbabalik ni Hesukristo, buhay na sumasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos at pagbabahagi ng mensahe ng kanyang pag-ibig at kaligtasan sa isang mundo na nangangailangan nito ng labis. Malinaw ang Biblia, dapat mangyari ang mga kaganapang ito. Ang mga ito ay bahagi ng plano ng Diyos na dalhin ang lahat ng mga bagay sa isang rurok sa ilalim ng pamahalaan ni Hesukristo. Ang aming tugon ay dapat na isang aktibong pananampalataya at pag-ibig ng pagsunod. Ang pag-unawa na ito ay magbabalik sa atin sa tiyak na papel ng Persya, ang modernong Iran. Nakikita natin sa Biblia ang manghang dobleng papel na ito. Sa isang banda, si Isaiah 44 at 45 ay nagsasalita tungkol kay Cyrus, hari ng Persya, na hinirang ng Diyos bagaman hindi siya kilala ni Cyrus, na palayain ang mga Hudyo sa Babylonia at payagan silang bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo. Ito ay isang makapangyarihang gawa ng Diyos, gamit ang isang paganong bansa upang matupad ang kanyang salita na ipinapakita ang kanyang soberanya sa lahat ng mga bansa sa mundo. Itinala ng Biblia ang kaganapang ito bilang isang direktang katuparan ng hula, isang hindi masasabing pagpapakita ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos.
Ang oras na iyon ay hinihiling ng malaking pananampalataya ng labi ng mga Hudyo na tumugon sa tawag ng Diyos at bumalik sa isang nasirang lupa na nagtitiwala na tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa pagpapanumbalik. Ang kasaysayan ni Nehemias at Ezra na sumusunod sa utos ni Ciro ay isang masiglang patotoo kung paano gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng mga pampulitikang kalagayan at mga pinuno ng tao upang maisagawa ang kanyang pagtubos sa plano. Ang paggamit ng Persya sa nakaraan ay isang aralin ng kasaysayan ng Biblia at patunay ng kawastuhan ng hula. Gayunpaman, ipinapakita din sa amin ng Biblia ang Persya na may ibang kakaibang papel sa hinaharap. Inilarawan ni Ezekiel 38 ang isang koalisyon ng mga bansa na babangon laban sa Israel sa huling araw, at sa listahan ng mga bansa, nakita namin ang Persya kasama ang Gog ng Land of Magog, Mesek, Tubal, Gomer at Bet Togarma, kinilala ng maraming mga scholar sa Biblia tulad ng Russia at iba pang mga bansa ng Caucasus at Gitnang Asya, at pati na rin ang Kus at Fut, Sudan at Libya. Ang Persya ay malinaw na hinirang bilang bahagi ng alliance ng Milit na ito na magmula sa Hilaga upang atakihin ang Israel. Ito ay isang makahulang larawan ng isang hinaharap na paghaharap ng masa sa gitnang silangan. Ang dichotomy ay kapansin, ang Persya na ginamit ng Diyos upang maibalik ang Israel noong nakaraan at nakahanay ang Persya laban sa Israel sa hinaharap. Parehong mga hula na naitala sa Biblia, kapwa bahagi ng makahulang tapestry ng Diyos. Bakit ang maliwanag na pagkakasalungatan na ito? Ito ay hindi isang pagkakasalungatan ng layunin ng Diyos, ngunit isang pagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang mga bansa ayon sa kanyang soberanong plano sa iba't ibang oras sa kasaysayan. Noong nakaraan, ang kalooban ng Diyos ay ang pagpapalaya at pagpapanumbalik ng labi ng mga Hudyo. Sa hinaharap, ipinapahiwatig ng Biblia na ang koalisyon laban sa Israel ay magiging isang katalista para sa isang malakas na gawa ng banal na interbensyon kung saan ang Diyos mismo ay lalaban para sa Israel at ipakita ang kanyang kabanalan at kapangyarihan sa lahat ng mga bansa sa mundo. Ezekiel 38-39 detalye kung paano sirain ng Diyos ang koalisyon na ito, nahahantong sa kaalaman sa kanyang pangalan ng mga bansa at isang espiritual na pag-renew para sa Israel. Para sa atin na nabubuhay natin sa oras na ito, nakikita ang bansa na ngayon ay nakilala bilang Iran, Persya, upang mag-isip ng isang lalong antagonistic na papel patungo sa Israel sa kontemporaryong yugto ng mundo ay nakakakuha ng isang malalim na kahulugan ng makahulang. Ito ay hindi lamang mga geopolitik. Para sa mga nag-aaral ng Biblia, ito ay sumasalamin sa mga hula ng Ezekiel 38. Hindi tayo maaring maging dogmatiko tungkol sa lahat ng mga detalye o eksaktong oras. Ngunit ang pangunahing pagkakahanay na inilarawan ng Biblia, isang koalisyon na pinamumunuan ng mga kapangyarihan ng Hilaga, kabilang ang Persya na may pagalit na hangarin sa Israel, ay isang bagay na nararapat sa ating pansin. Ito ay isang paalala na ang mga kaganapan sa mundo ay hindi random, ngunit binuo sa loob ng balangkas ng propetikong plano ng Diyos na isiniwalat sa Biblia. Ang kaalamang ito ay hindi dapat magdadala sa amin sa gulat, ngunit sa isang mas malalim na pananampalataya sa Diyos. Kung ang Biblia ay naging tumpak sa mga nakaraang mga hula, kasama na ang paggamit ng Cyrus, mapagkakatiwalaan natin na tumpak din ito sa mga hula sa hinaharap. Ang ating angkla sa gitna ng kawalang tatag ng mundo ay si Hesukristo at ang hindi mababago na mga pangako ng Diyos. Tinatawag tayo ng Biblia na manood at manalangin, maging matino at handa. Ang paghahanda na ito ay hindi upang makaipon ng mga pisikal na probisyon, bagaman ang pagiging maingat ay matalino. Ngunit isang paghahanda sa espiritu, magkaroon ng isang matatag na pananampalataya sa Diyos upang mabuhay ang mga banal na buhay na sumasalamin sa kaluwalhatian ni Hesukristo at maging aktibong kasangkot sa misyon ng Diyos upang maabot ang nawala. Ang potensyal na pagkalumbay ng mga makahulang pangyayaring ito ay dapat mag-udyok sa ating sarili sa higit na pagkadali sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng kumpletong imahe. Ipinapakita nito sa amin na sa kabila ng puot ng mga bansa at mga plano ng kaaway, ang Diyos ay nasa ganap na kontrol. Ginamit niya ang Persya noong nakaraan upang matupad ang kanyang pagtubos na layunin para sa Israel at gagamitin niya ang mga kaganapan sa hinaharap na inilarawan sa Ezekiel 38 at 39 upang luwalhatiin ang kanyang pangalan at maitaguyod ang kanyang kaharian. Ang pananampalataya ay susi dito. Hindi ito pananampalataya sa mga heopolitik o sa alyansa ng tao, ngunit ang pananampalataya sa soberanong Diyos na namamahala sa higit sa lahat
at na ang plano ng manunubos ay magtatapos sa matagumpay na pagbabalik ni Hesukristo. Ang pag-obserba ng papel ng Iran, Persia, ngayon sa pamamagitan ng lens ng Biblia ay tumutulong sa atin na maunawaan ang kabigatan ng mga oras kung saan tayo nakatira. Ito ay hindi lamang isang kaguluhan sa politika o teritoryo. Mayroong isang malalim na espiritual na sukat at propetikong katuparan na nakataya. Ang lumalagong mga tensyon sa gitnang silangan, ang mga alyansa na nabuo, ang antagonismo patungo sa Israel ng ilang mga bansa. Ang lahat ng ito ay sumasalamin sa mga banal na kasulatan. Ang Biblia ay hindi nagbibigay sa amin ng isang detalyadong kalendaryo, ngunit nagbibigay ito sa amin ng mga palatandaan at mga uso na dapat nating kilalanin. Ang aming diskarte bilang mga mananampalataya ay dapat na doble. Una, palakasin ang ating pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang panloob na salita. Ang Biblia ay ang aming hindi pagkakamali na gabay sa hindi tiyak na mga oras. Dapat nating pag-aralan ito, magnilay, nilay ito at payagan ang ating pananaw para sa mundo na magkaroon ng amag. Pangalawa, dapat tayong mabuhay na may isang pakiramdam ng walang hanggang layunin. Alam na ang pagbabalik ni Hesukristo ay potensyal na malapit. Dapat tayong mabuhay araw-araw sa paraang nakalulugod sa Diyos, na hinahanap ang Kanyang kaharian sa unang lugar, at aktibong nagbabahagi ng pag-ibig at katotohanan ni Hesukristo sa mga nakapaligid sa atin. Ang hula ay hindi lamang pag-aralan. Ito ay upang maapektuhan kung paano tayo mabubuhay. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay may isang tiyak na plano para sa Israel, isang plano na hindi pa natapos. Ang patuloy na pagkakaroon ng Israel bilang isang bansa at ang kanyang pagbabalik sa mundo ay sa sarili nitong isang makahulang himala at isang patutuo ng katapatan ng Diyos. Ang mga hula sa huling araw ay madalas na umiikot sa Israel, at ang pag-aatake na inilarawan sa Ezekiel 38 ay isang pangunahing halimbawa. Ang katotohanan na ang Persia-Iran ay isang manlalaro na pinangalanan sa hinaharap na paghaharap ay nagbibigay sa kanyang kasalukuyang papel sa rehiyon ng isang hindi maikakaila na kaugnayan ng propetiko. Hindi namin binibigyang kahulugan ng Biblia upang magkasya sa mga may hawak ngayon. Sa halip, ginagamit namin ang Biblia upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga may hawak ngayon sa konteksto ng plano ng Diyos. Ang pag-unawa na ito ay dapat magsulong sa atin sa isang mas malaking panalangin. Manalangin para sa Israel, manalangin para sa mga mananampalataya sa Iran, at iba pang mga bansa ng rehiyon, manalangin para sa kapayapaan. Bagaman iminumungkahi ng Biblia na ang isang pangmatagalang kapayapaan ay ating lamang kasama ang prinsipe ng kapayapaan si Hesukristo, at manalangin upang ang kalooban ng Diyos ay natutupad at na marami ang dumating sa pag-save ng kaalaman kay Hesukristo bago pa huli. Ang ating pananampalataya ay isinasagawa hindi lamang sa pamamagitan ng paniniwala sa mga hula, ngunit sa pamamagitan ng pagtugon sa kanila sa paraang pinarangalan ng Diyos at makikinabang sa iba. Nagbibigay ang Biblia sa amin ng makahulang konteksto na mahalaga upang maunawaan ang pandaigdigang panorama. Kung wala ang pananaw na ito, ang mga kaganapan ay maaaring tila nalilito at nakakatakot. Ngunit sa ilaw ng Biblia, nakikita natin na mayroong isang banal na layunin sa likod ng lahat, isang layunin na sumusulong patungo sa maluwalhating pagpapakita ng kaharian ng Diyos at ang pagbabalik ni Hesukristo. Ang dobleng papel ng Persya, makasaysayan at hinaharap ay isang piraso lamang ng malawak na makahulang palaisipan, ngunit ito ay isang makabuluhang piraso na nagsasabi sa atin tungkol sa soberanya ng Diyos at ang katapatan ng Kanyang salita. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay gumagamit ng mga bansa para sa kanilang mga layunin, alinman upang palayain o ihanda ang yugto para sa pangwakas na pagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay pinalakas upang makita kung paano natutupad ang Kanyang salita at kung paano ang mga kaganapan sa mundo sa pamamagitan ng magulong na tila ay umaangkop sa kanilang master plan. Hindi ito isang oras para sa takot, ngunit isang oras para sa espiritual na pagsubaybay, para sa isang nabagong pagtatalaga sa Diyos, at para sa isang nasusunog na sigasig para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang papel ng Iran sa mga hula ng Ezekiel 38 ay hindi lamang isang talababa. Ito ay isang palatandaan na tumuturo sa pasulong na nagpapaalala sa amin na ang propetikong orasan ay patuloy na sumulong. Dapat tayong maging handa, hindi lamang sa kaalaman, ngunit sa isang buhay na binago ng kapangyarihan ni Hesukristo. Malinaw ang Biblia, ang mga bagay na ito ay dapat mangyari bago matapos. Dapat nating tandaan na
Bagaman ang mga bansa ay maaaring makipagsabwatan at nakahanay sa mga makapangyarihang kapangyarihan, ang trono ng Diyos ay matatag na itinatag. Tumatawa siya mula sa langit hanggang sa mga plano ng mga sumasalungat sa Kanya at sa Kanyang pinahiran, si Hesukristo. Ang hula ng Ezekiel 38-39 na naglalarawan ng pagkawasak ng koalisyon na anti-Israeli na ito ay nagtatapos sa isang malakas na pahayag kung paano mapalakas ang Diyos at mabalaan sa harap ng mga mata ng maraming mga bansa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pangwakas na layunin ng Diyos sa lahat ng mga kaganapang ito ay ang Kanyang sariling kaluwalhatian. At para sa atin bilang mga mananampalataya, ang ating pinakadakilang pagganyak ay dapat na mabuhay para sa kaluwalhatian na iyon, lubos na nagtitiwala sa Diyos, sumusunod kay Hesukristo at ipinahayag ang mga katotohanan ng Biblia. Isinasaalang-alang ang lahat ng nakita natin sa Biblia tungkol sa mga hula na ito at ang pinakamataas na plano ng Diyos. Paano nakakaapekto ang pag-unawa na ito sa iyong pananampalataya at ang iyong paghahanda sa mga oras na darating? Ipaalam sa akin sa mga komento kung ang pagsusuri na ito ay pakinabang upang palalimin ang Biblia at palakasin ang iyong pananampalataya kay Hesukristo. Mangyaring mag-subscribe sa channel at buhayin ang kampanilya ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video. Hanggang sa susunod. Mga pagpapala, Marco.